Good news mga kasambahay dahil inaprubahan na ng Regional Tripartite Wages and Productivity Board o RTWP-BNCR ang dagdag na 15 piso sa minimum wage ng mga manggagawa para sa Metro Manila. At kung paibigay sa atin ang detalye sa ulat na yan, kasama natin sa studio ang ating senior correspondent na si Victor Cosare. Victor? Attorney Reggie, inanunsyo na nga kanina ng Department of Labor and Employment na aprobado na ng Regional Tripartite Wages and Productivity Board ng National Capital Region ang dagdag na 15 pesos sa minimum wage ng mga manggagawa sa Metro Manila. Dahil dito, makatatanggap na ng 481 pesos na minimum wage ang mga manggagawa sa non-agricultural sector sa National Capital Region at 444 naman sa mga nasa sektor ng agrikultura bago ito mag-Labor Day sa Mayo 1. Ayon kay Department of Labor and Employment spokesperson Nicon Fameronag, mahigit sa kalahating milyong manggagawa sa Metro Manila o kung tutuusin na sa 587,000 yung mabibiyayaan itong wage hike na ito. Ito na ang ikalabing-siyam na wage increase sa NCR simula ng ipatupad ang Republic Act 6727 at ikalimang wage hike naman sa Metro Manila sa ilalim ng Administrasyong Aquino. Ngayon, kasama sa konsiderasyon bago inaprubahan itong wage increase, yung inflation rate, pagtaas ng halaga ng pasahe at saka ng mga pangunahing bilihin, economic condition dito sa Metro Manila at ang mga isinagawang sectoral consultations at saka public hearings. Kasama ding isinaalang-alang ng DOLE yung kakayahan naman ng mga employer na magbayad. Ito yung pahayag ni DOLE Director for NCR, Alex Avila. Sa tingin natin, ang wage increase na ito ay makakatulong para mapanatili yung expansion ng negosyo at makapag-create sila employment opportunities at mag-encourage pa ng additional investment. Gusto kasi natin na yung mga nasa informal sector din ay pumasok sa formal na sector kasi doon may protection. Ngayon, bagamat may nakahaing dalawang petisyon para sa 146 at saka 136 peso across the board wage increase, yung ilang mga labor groups, nilinaw ng DOLE na walang kapangyarihan yung Tripartite Wage Board sa usapin ng across the board wage increase, kundi yung minimum wage lamang. Ngayon, kasabay ng pag-anunsyo ng wage hike, binawasan naman ng wage board ang kwalifikasyon sa mga kumpanya na maaaring mag-apply ng exemption. Ito yung pahayag ng spokesperson ng DOLE, si Nicon Fameronag. Establishments whose total assets are not more than 3 million. Meaning to say, they are no longer allowed to apply for exemption from the wage order. Ngayon, ang karagdagang paliwanag ng DOLE pagkatapos itong maaprubahan ng Tripartite Wage Board, yung itong wage increase na ito, lalagdaan ito ng National Wages and Productivity Commission at ipapublish ng 15 araw bago maging epektibo, kaya inaasahang by April pa ito mararamdaman ng mga manggagawa yung taas sweldo. Ngayon, bukod sa 15 peso wage hike, mananatili naman yung 15 peso cost of living allowance o COLA na epektibo mula pa noong January 2014. Ito pa yung sinabi ni Fameronag. These workers will continue to be exempted from paying income tax on their wage, kasama yung exemption sa tax on their hazard pay, holiday pay, night shift differential, and overtime pay. Their take-home pay now will increase to 492.57 per day or by 3.2% because of the wage hike compared to the 477.03 per day. Ngayon, para naman sa grupong Kilusang Mayo 1, walang impact sa mga manggagawa sa Metro Manila itong kakarampot na wage hike. Patuloy na isinusulong ng militanteng grupo yung anilay makatwiran at makataong pasahod sa buong bansa. Ito yung pahayag ni Ginoong Lito Ostares, ang Executive Vice Chairman ng KMU. Sa tingin natin ay napakahalagang makita ito ng gobyerno, yung aming kahilingang 16,000 monthly na yan ay pagkikinabangan sa buong bansa. Bali, yan po yung tinatawag naming national minimum wage. Sa panig naman ng TUCP, Attorney Reggie, ang sinasabi nila kulang nga itong 15 pesos at gusto naman nilang makita kung paano kinumpute at nag-arrive sila dun sa 15 peso na increase sa minimum wage. Attorney Reggie. Victor, alam ko medyo mataas ang magiging cost dito sa mga employers. Around 3.2% ang additional cost sa kanila. Naisip din ba ng RTWPB at saka ng DOLE na magkakaroon at magdudulot din ito ng wage distortion? Ibig sabihin yung mga nandoon na yung mga kasunod na mga wage bracket doon sa isang kumpanya ay kailangan ring itaas dahil kung lumapit na yung
yung difference mula dun sa pinakamababang sa sweldo at saka dun sa susunod na sa sweldo, kailangan itaas lahat ng yun. Kasama din yan sa binabanggit nga ng DOLE na dahil nga dyan sa ganyang sitwasyon, pwedeng bisitahin ng mga employer yung kanilang wage structure at magkaroon ng kaukulang adjustments. Meron bang mga employers organization na bala kumwestiyon dito sa pagtataas ng minimum wage? So far, wala pa tayong naririnig. Pero doon sa bago nga ipatupad o bago ibinaba itong desisyon na ito, nagkaroon ng konsultasyon kasama na yung mga employers at ikinonsidera nga din, hindi lang yung kapakanan ng mga manggagawa, kundi yung kapakanan din naman ng mga employers na hindi din naman sila talo na sila makapagpatuloy din doon sa kanilang negosyo. Good news talaga to, no, Victor. Maraming salamat, Victor Cosare, para sa ulat na yan.